Hindi naman ho bago yung aking isi-share sa inyo ngayong umaga. Baka ang kailangan lang magbago yung attitude ng ating puso. Yan ba'y matigas na lupa o madawag na lupa o matabang lupa para sa salita ng Diyos? Sapagkat maliit pa po kayo, maliit pa yung iba, wala na tayong pinag-uusapan kundi yung gospel, no? Tapos ang tagal na rin nating alam yung kantang kailan may di kita ipagpapalit. Gaano na ba siya katotoo sa buhay ko at saka sa buhay nyo? Tapos ay lift up, let us not lift our hands to another, no? Minsan dalawa ang kamay natin itinataas, isa sa Panginoon, yung kabila ay sa kabila, no? So sa paglipas ng panahon, lalo po natin unawain kung anong kahulugan ng mga bagay na to. Kaya hindi po bago isi-share ko sa inyo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa pagkakataon na sa inyong pangalan ay magkasama-sama kami bago mag-year end. Although lagi pong hindi year end na aming pag-uusapan kundi simula. Sa bawat pagkakataon po na kami ay binibigyan ng pagkakataon mabuhay, ay simula uli ng pagpapatuloy ng inyong agenda sa aming buhay. At muli, sa inyong salita kami mananalig, hindi po sa karanasan ng bawat isa sa amin, hindi po sa karunungan o kasanayan, kundi sa inyong salita lamang kami mananampalataya na siyang matatag na pundasyon ng aming paglakad sa buhay pananampalataya. Samahan niyo po kami habang nire-remind niyo kami kung sino kami sa inyong harapan sa pamamagitan ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, may ginawa po akong dating nakaprepare na pero nakakita ko yung tema at binalikan ko po uli yung isang kabanata at aklat sa Bible na mag-aakma sa inyong tema at pinamagatan ko po yung ginawang ganap kay Kristo. So, at yung po'y matatagpuan natin sa Efeso 1. Sabi ko nga po, hindi ko pagtatagalin yung message kaya diretso na tayo. Nababasa po ba? Okay, so mga bata pa nga kayo. Praise the Lord. No? Nababasa pa ng marami. So, ito ay mula kay Pablo Apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos. So, lahat po tayo ay nasa kalooban ng Diyos kung tayo ay na kay Kristo. Yan po ang isang katotohanan na ating makikita dyan. No? Para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso o nasa Mayondon, nasa Bayside, at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Naniniwala po ako, kahit matagal tayo hindi nakita, ang Panginoon ay tapat na kumikilos sa inyong buhay. Tapat po ba kayo sa pagkilos niya sa inyong buhay? Yung pong hinirang sa English po yun ay saints. Mga hinirang, mga pinabanal. Alam niyo po, ang mga anak ng Diyos, hindi kinakailangan mamatay bago maging santo. Sa karaniwang tradisyon, bago ka maging santo, patay ka na. Tapos aaralin ang buhay mo. Ito ba talagang naging mabuting tao? Yung iyong human achievement ang susukat kung ikay tatawagin santo. Pero dito po sa ating kalagayan, tayo po pinapaging banal at naging saints, hindi po gawa na human achievement natin, kundi gawa po ng divine accomplishment. Yun pong ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At dyan po mag-uugat lahat na ating pag-uusapan ngayon na nakarelate sa ating title. Kaya sabi nito, sumain nyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang kagandahang loob po ng Diyos ay sapat na, sapagkat tinanggap po natin lahat yan noon tayo ay tunay na nanampalataya sa Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, sapat na ito sa akin.
Sige nga po, pakisabi nyo, sapat ito sa akin. Hindi po sa inyong katabi ha, sa inyong sarili. Sapat ang kagandahang loob, ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat, pero binigyan tayo ng pabor. At isa pang sapat sa atin, upang tayo makapagpatuloy ng straight, hindi po kakaliwa, hindi kakanan, ay ang kapayapaang mula sa Diyos. Yung ating pong relasyon sa Panginoon na ginanap ni Jesucristo ay permanente at tayo po'y garantisado na makararating sa plano niya sa atin na pagmamature at sa kabilang buhay ay sagot na tayo dahil sa dalawang bagay na ito, ang kanyang kagandahang loob at ang kapayapaang mula sa Diyos. Tandaan po natin yan, no? At dito sa mga sumunod na talata, sinabi diyan, purihin ang Diyos. Ibig sabihin ay sa English, blessed be the Lord, blessed be the God. Ibig po sabihin niyan tayo ang magbe-bless sa Panginoon. Magsasalita tayo ng magagandang bagay tungkol sa Panginoon. Hindi po lagi ang blessing niya ito, nakasaloo ko. Tinatanggap ko, bunsa ko, bahay ko, mga anak ko. May salita po sa Biblia na blessed be the Lord. Mag-i-speak tayo, magsasalita tayo ng mga bagay na mabubuti sa ating Panginoon, sa pagpupuri sa Kanya. At ang ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo. Ano ang binigay sa atin? Ito, ang lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Lahat, sabihin mo sa sarili mo, lahat pala ay tinanggap ko. Lahat ng pagpapalang spiritual ay tinanggap ko. Bakit ako ganito ngayon? May tanong pa, no? Bakit parang urong sulong pa ako sa aking paglilingkod sa Panginoon? Bakit ako yung nakaupo sa bakod? Natatakot akong mag-commit ng todo sa Panginoon, no? Nakatanaw pa ako sa kabilang bakod ng lumang buhay. Yung pala'y naibuhos na sa akin lahat, no? At yun ay dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. At sa larawang ito, makikita natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tinarbaho lahat ito sa atin. So ganyan po tayo kahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Kayo man po'y tumanggap sa Panginoon noong isang buwan, noong isang taon, noong nakarang maraming taon, ganyan po ang ginawa ng ating Panginoon sa atin. Huwag po natin kalilimutan yung bagay na yan. Yan na po tayo, no? So, ngayon ay pag-usapan natin, binanggit doon yung lahat ng pagpapalang espiritual, isa-isahin natin ang ginawa ng ating Diyos Ama. Una, yung pagpapalang espiritual mula sa Diyos Ama, pagpapalang espiritual mula sa Diyos Anak, at pagpapalang espiritual mula sa Diyos Espiritu Santo. Tingnan natin ang sinasabi sa Biblia sa talata 4 ng kabanatang 1 ng Efeso. Ayan. Sabi niya, bago palikhain ang sanlibutan, pinili niya tayo upang maging Kanya. Isang naging problema po nung ang tao ay nahulog sa kasalanan, sa sarili niya parang lagi siya rejected. No? Nung ang tao ay nakabase ang pamumuhay niya dito sa lupa at hindi sa Panginoon, feeling niya palagi siyang rejected. Feeling niya lagi siyang insecure. Feeling niya lagi siyang hindi mahalaga. Pero sa Panginoon, pinili niya tayo dahil tayo ay yung tatlong bagay na accepted, secured, no? Secured at significant. Yung pong mga nakaupo dyan, yung pong tatlong bagay na yon ang ating tinanggap mula sa Panginoon. Kaya huwag niyo pong titingnan ng mababa ang inyong sarili. No? Huwag niyo pong titingnan ng mababa ang inyong sarili. Iniinsulto po natin ng Panginoon kapag gaganon ang ating attitude sa ating Diyos. No? Pinili niya tayo upang maging Kanya. Marahil na nalilito kayo. Ito po yung pwedeng halimbawa. Binigyan po ako ng service doon ng motorsiklo. Pagpunta pa lamang doon sa bilihan ng motorsiklo, pumili na ako ng brand ng motorsiklo, Yamaha. Pagdating
doon, Yamaha ang pinili ko. Marami namang, merong Mio, merong Mia, walang Mia, no? Mio lang, doon. At iba pang brand, no? Mga, ano ba tawag doon? Yung mga Zero. Pero talaga, kukunin ko talaga ay Yamaha YTX 125. So nakapili na po ako. Ang pili ko, sa likod ng isip ko, alam ko na rin kung ano ang gamit ko doon. Lalagyan ko yun ng sidecar. Sa ganun na nangyari, pinili tayo at tapos tayo ay ina-appoint para sa isang gawain. Hindi lang para maligtas. Hindi po natin dapat pairalin na tayo iniligtas para lang sa langit. No? Iniligtas tayo for a purpose habang andito po tayo sa lupa. So pinili pa tayo, sabi doon, at napakalaking pribileyo ito, sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo ay maging banal at walang kapintasan. So pinapaging anak, adopted as sons. John 1:12, sapagkat ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi dito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yan na po tayo, no? Tayo ay pinapaging anak ng Diyos, adopted sons and daughters of God. Ano po ang kahulugan noon? Bakit adopted, no? Sapagkat ang nais ng Diyos, sa pagkapanganak mo pa lang, ang lahat ng pribilehiyo ng pagiging anak ay sa iyo na rin. Mamanahin mo na ang buhay na walang hanggan, mamanahin mo dito sa lupa ang blessing ng pamumuhay bilang anak ng Diyos. Yan po ibig sabihin yan, pinapaging anak. No? So, dati tayo ay hindi anak ng Diyos. Minsan nahihirapan yung iba na tanggapin yan dahil sila naman din mabubuting tao. Pero ang sasaligan po natin ng katotohanan tungkol dito sa ating identity ay ang salita ng Diyos. Yung katotohanan ng salita ng Diyos. No? Ang sabi doon sa John 1:12, sapagkat ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo ay pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ipinanganak tayo sa laman, ipinanganak tayo muli sa Espiritu. Ang sumunod na bagay ay tumanggap ng kagandahang loob. So, sapin-sapin, hindi po puto. Sapin-sapin na pagpapala mula sa Ama, binabanggit po dito. Tandaan po natin yan. At sabi ko nga po, hindi siya bago. Ang nagiging problema lamang tayo, yung ating unbelief. Yung ating unbelief at lagi natin pinaiiral yung ating pagiging makasarili. Kaya hindi po natin ma-recognize, hindi natin ma-appreciate kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Tumanggap tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng bagay na dapat na ma-appropriate sa atin sa pagiging makasalanan, tulad ng hustisya, hinihingi ng hustisya na tayo maparusahan agad. Subalit, ang umiral ay habag at kagandahan loob ng kanyang grasya. So, na-delay yung hustisya ng Diyos, napalitan ng kagandahang loob at ng kanyang habag para sa atin. Sa gayon, purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niya binigay sa atin. Ang sabi doon, dinagdagan pa ng sagana. Sagana niya ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So palagi ang babalikan natin yung ating relationship with God through Jesus Christ. Binabanggit siya na paulit-ulit at magandang paulit-ulitin sapagkat malilimutin tayo. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus, nung nagturo siya, paulit-ulit din siya, no? Sapagkat alam niya na madaling makalimot ang tao pagka mga bagay na spiritual. So yan po ang pagpapalang spiritual na nanggaling sa ating Ama na nasa langit. Pag-usapan naman natin ngayon, tatapos na agad, ano? Ang pagpapalang spiritual mula sa Diyos Anak. Sabi ko nga po, Trinity Yung tatlong persona ng Diyos ang involved sa ating identity ngayon. Ang sabi dito, tinubos tayo. Sino pa sa inyo nakakaintindi na salitang tinubos?
Sino pong nakaranas na magsanla? Naku, huwag po na kayo magsasanla, no? Humiling na lang kayo sa mag-pray kayo sa Panginoon. Tinubos. Alam niyo ba tayo nakasanla sa kaaway dahil sa ating pagiging makasalanan? Nga parito si Kristo, tinubos. Inalis ka doon. Naintindihan ko ba natin yun? Inalis ka doon sa pagkakasanla. Nakatakda ka mapahamak, subalit tinubos ka at dinala ka sa isang bagong lugar. Sa liwanag ng kanyang anak na may kapatawaran ng kasalanan. Ang sumunod, tinubos tayo, pinatawad sa kasalanan. No? Ayan. Yan ay isang pangangailangan natin sa harapan ng Panginoon. At lagi ko sinasabi, kapag ako nagsishare po ng gospel, noong ang tingin sa atin ng Panginoon, hindi yung, ito ay born again na grupo, ito ay protestante, ito ay RC, ito ay Baptist. Hindi po ganyan ang tingin sa atin ng Panginoon. Ang tingin ng Panginoon, makasalanan. Makasalanan ang henerasyon yan. Kaya ay pinadala niya ay tagapagligtas. Balikan natin ang tunay na kahulugan ng Christmas. Napakasimple pong i-share sa iba ang kahulugan ng Christmas. So doon po, nagkaroon kami ng Christmas party, pero ang aming tema lang talaga, ginawa namin, pinagrupo-grupo namin yung mga taga-barangay. Sila po yung mga 6 na buwan na mananampalataya. So bilang mga 6 na buwan na mananampalataya, talagang ibinabahagi namin sa kanila kung sino sila. Maunawaan nila kung sino talaga sila kay Kristo. At pina-identify namin sa kanila, ano ba ang mga traditional na pagdiriwang nyo ng Pasko? So meron sila, kami po pastor babae at lalaki na, nakikipag-inuman din po kami pag may tumayo sa amin. Pero ngayon po, hindi na. Maaari pong hindi namin mapigil yung inuman nila, mga kamag-anak namin, pero kami po ay, bago sila mag-inuman, isishare namin ang gospel. So, ganun yung nila. Yung isa naman, next week, Lunes hanggang Martes, papasila nila ang bahay ng bawat isa at babahagi na ng salita ng Diyos. Ang karaniwan nilang ginagamit sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung 5 P's. No? Aralin niyo po yung 5 P's. So, ganun kapayat yung kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero po, anong nagmamatter? Marami alam sa Bible, perfect na ang attendance sa worship service. Hindi po. Yun nangyari sa puso nila. Naiintindihan po nila sa ngayon kung sino sila at kung anong ipinapagawa ng Panginoon sa kanila. So, yan din po ang ating maintindihan, no? Sa pagpapatuloy niya dito, no? So, ganoong kasaganan na naman, no? Ang kagandahan loob na ibinuhos sa atin. Alam niyo ba ibinuhos? Hindi yung tabo-tabo lang. Eto, konti dito, konti sa'yo. Kumbaga, parang bumuhat ng drum, binuhos talaga yan, no? Ganyan po ipinapakita sa atin ni Apostol Pablo na nangyari sa atin ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Nung ipanganak po tayo, yung banal na Espiritu po ay hindi hulugan. Hindi hulugan na tinanggap natin. No? Nung tayo ipanganak na muli, na parang sanggol, ang sanggol kapag ka-normal, hindi siya ipinanak na naon ng ulo, isusunod na lang ang leeg, tapos sige, saka na yung paa. Buo. Ganon din kung totoo tayo sa Panginoon, buo tayo ipinanganak at lahat ng potential para lumago at magpatuloy sa Panginoon ay naroon na. Naroon na talaga. Hindi lang natin pinananampalatayanan. Hindi natin pinananampalatayanan. Mas ina-acknowledge natin na pwede pang mag-backslide, pwede pang magpagayawang-gewang, hindi na po natin titingnan yan. Iniinsulto po natin ang pagkilos ng Trinity sa ating buhay. Kapag ini-entertain po natin, pwede ba ako magpagewang-gewang sa aking buhay Kristiyano? Yan po yung iniiwan ko hamon sa inyo, no? Sa akin din po. So, walang tigil ang salita ng Diyos sa paghamos sa inyo at sa akin kahit po ako mas matanda sa iba. No? Pinatawad ang ating mga kasalanan. Yan ang pinakamalaking pangangailangan natin. No? Sumunod, ipinaunawa, hindi na tapos. Pinatawad ka sa kasalanan, tapos ipinaunawa pa. Kaya po mahalaga yung ating mga Bible. Huwag lang po tayo maging Sunday Christians. Basahin niyo po ang inyong Bible. Andun po ang kalooban ng Diyos.
Huwag niyo po hayaan na alingabukin sa inyong bahay. Yun nga po ay napakahalaga po ng salita ng Diyos. Subalit sa mga hotel, alam niyo po ba kung ano ang hindi hinuhuli? Kapag ka ninakaw sa hotel, subukan niyo magnakaw ng punda. Malalagay ka sa Facebook, kung anong saan ilalagay. Pero ang Bible, hindi mo nila hahanapin. Pero yun ang pinakamahalaga na bagay sa bawat tao. Sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin na mamutawi sa bibig ng Diyos. Ipinaunawa ang kanyang kalooban, no? Kaya patuloy tayong unawain ang kalooban ng Diyos habang tayo nagpapatuloy sa ating pamumuhay pananampalataya. Hamon po ito sa lahat, hindi po hamon. Inspiration sa inyo. Ang hamon kasi pagkatapos, wala na. Nahamon ako na-challenge ako Pero kapag ka na-inspired, parang gusto mong gawin. So itong ginagawa ko po, hindi ko po kayo hinahamon. Ini-inspire po kayo. Hindi rin po sa akin galing na inspiration. Ang inspiration po ay galing sa salita ng Diyos sapagkat yan ang trabaho ng salita ng Diyos sa ating buhay. 2 Timothy 3:16, 17. Sumunod, ayon sa kanyang karunungan kalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwagan ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. So tayo ay pinatawad, tinubos tayo, pinatawad sa kasalanan, ipinaunawa ang kanyang kalooban. At sabi dito, pinili at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. So yun pong isang ibig sabihin ng pamumuhay natin ngayon. No? Hindi po natin ambisyon na sa pamumuhay na yan, antay lang natin ng pumunta sa langit. Tapos pamumuhay po tayo ng makasariling pamumuhay at pamumuhay na gusto natin sa ating sarili. Tayo po ay hinirang upang bigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon dito sa lupa. Yung bang kapag nakita ka, ang ibang tao ay nagpaparangal sa Diyos dahil sa iyong buhay. Meron po ba tayong ganyang nais na sa ating buhay ngayon? No? At doon sa mga bata pa, yan din po. Kayo man ay elementarya, high school, no? At kung ano-ano pa, kayo man ay ordinaryong manggagawa, iisa po ang katawagan ng Panginoon. Yung maluwalhati siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag niyo pong iisipin, kayo ay gardener, kayo ay maghahalaman, kayo ay ganito, ganyan. Ang titingnan po natin kung ano ang tingin sa atin ng Panginoon. Secure po tayo doon. Okay? Pinili at hinirang para sa kanyang kaluwalhatian. At kapag kaya ng ating panuntunan sa buhay, yung pong nais ng Diyos na tayo mamuhay ng kasiyasiya kahit may mga pagsubok ay atin po mararanasan. No? Sumunod ay ang pagpapalang espiritual mula sa Diyos Espiritu Santo. Package nga po ito. No? Kaya pinili ko po yung topic na ito. Minsan lang tayo makita, ipinackage ko na. Pero babalikan niyo po yung sa salita ng Diyos kahit pagkatapos ng pagkakabahagi ko nito sa inyo. Ang sabi diyan, sa pamamagitan ni Kristo ulit, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan. Sino ba nakarinig ng salita ng katotohanan? Taas po ang kamay. Yung hindi nakarinig, puntahan mo nga, Brad Nico, yung hindi pa nakarinig dyan. No? Share natin, no? Nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Yan po ang mabuting balita. Hindi po kayo lumipat sa isang grupo nung marinig niyo ang salita ng Diyos. Pangunahin, idinudulot po ninyo ang patawaran ng kasalanan at kaligtasan. No? Mahalaga po itong ating fellowship. Mahalaga yan lang may Bayside, pero hindi po yung ating pronta sa mga tao. Kailangan malinaw muna na kapag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, nangangailangan sila ng kapatawaran ng kasalanan nila. At kung magpapa-follow up, ituloy ang follow up, pero hindi po natin pangunahin pronta ang magparami rito. Ang pangunahin pronta, sila ay maligtas, sila ay madala sa Panginoon, at kung sila ay mag-decide na makipelosip sa atin, welcome. Kung hindi rin, welcome din. No? Ganong kalinaw ang ating objective. Bahagi ang salita ng Diyos, hindi madala
dinadala namin sa punong bundok, dito sa Malinta, no? Madala talaga sa Panginoon. Kapag kaganyan ang inyong layunin, hindi kayo lagi mag-frustrate. Naku, wala na naman ako. Sasabihin naman ni Kuya Boyet, bakit wala ka na witness ang dadala sa cell group? Hindi po ganyan ang ating sa Panginoon natin siya dadalhin. At kung hindi niya gusto sa Panginoon, ang iniwan niyo po niya, Panginoon, hindi po tayo o ang ating grupo. Linawin po natin yan, no? Ay, pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak! Tatak! No? Alam niyo po ba ibig sabihin ng tatak? Yan, nagtatatak tayo ng t-shirt. Yung mga bote dyan, may tatak dyan. Coca-Cola, Red Horse, Cobra, no? Adidas, Adidas, tatak. Pag may tatak, anong ibig sabihin? May nagmamay-ari. So noong kami bata-bata pa, nagtataka ko, bakit yung mga guya namin pinahihirapan? Mag-iinit ng bakal, nakalagay doon sa bakal ay PC. Sapagkat yung akin po lolo ay Pedro Coronel. Hindi po namin kamag-anak si Hilda Coronel, no? Pedro Coronel. Babagahin yung PC na yun at pagkatapos ay pagbaga na, hahawakan yung buntot ng guya at usok. Sigaw naman yung Pero ibig sabihin pala noon, kahit saan siya magpunta, pagmamayari siya ng aking lolo. Ganun din ba kayo? Pag kayo na iba ng lugar, alam niyo po ba kayo talaga ay pagmamayari ng Panginoon, bawat lugar na inyong puntahan. Hindi po kayo pagmamayari ng LA, pagmamayari po kayo ng Panginoon, kahit saan kayo pumunta. So, tatak ng pagkahiram. Yan. Hindi po yan yung someday, meron tatak ng pagkahiram na hindi sa Panginoon. Malapit na po yan. Nagpa-practice na tayo. Sinampulan tayo ng COVID. No? Hindi makalabas ang walang ngayon, pas-pas na yun, maliit. No? Nagpa-practice na. At sa prophecy, talagang may Israel, later on, sila ay sasalakayin. Pag bumitaw ng US, ng pag-support dyan, yun ang signal na hinihingi. Lahat na atake at yun na simula. Nakaprophesy po na bagamat may United Nations, may ASEAN, gumagawa ng kapayapaan, still, mangyayari ang nakahula sa banal na kasulatan. It's na lamang major prophecy ang dinatutupad ang pagbabalik ng ating Panginoon, Jesus. Pinagkalooban na pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahiram sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan. Yan, katibayan. May katibayan. So, ganyan po ang buhay kapag walang connection sa Panginoon. Alam lang na may Diyos, pero walang connection. Walang buhay. Tayo po ay nasa tabi ng dagat. Ang isda, ginawa para sa tubig. Kaya alisin mo yung isda, mamamatay. Ang mga puno na yan, ginawa para sa lupa. Alisin mo yan sa lupa, punutin mo, mamamatay. Pag tayo po, inalis natin na ating kaugnayan sa Panginoon, mamamatay din po tayo. Ito po. Kaya mahalaga yung sinasabi natin dito na ating ugnayan sa Panginoon. Okay? Nilikha po tayo para sa isang ugnayan para tayo ay mabuhay. No? Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos. Okay? Ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. So yun pong kadugsong, no? The next, meron naman tayong pandinig. Yan po ang purpose ng pandinig din eh. Pag hindi mabasa, may pandinig naman. Ito po yung salita ng Diyos sa atin. Sa verse 14 pa rin, ang Espiritu ang katibayan o ang tatak. Ibig sabihin ay katibayan, tatak, permanence. Ibig sabihin permanent. Hindi po paalis-alis ang banal na Espiritu, permanent. Tatak, ownership, possession. No? Ano pa? Ito naman nagmayaw.
Anyway, so, tatak ng ownership, no? Yan ang ibig sabihin ng may seal of the Holy Spirit. Ikaw ay permanente, ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos, at ikaw ay mahalaga. Tatak, katibayan, pangako, kumpletos, rikados, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ayan. Ayan ang pagpapalang espiritual na nasa atin. Pagpapala mula sa Diyos Ama, pagpapala sa Diyos Anak, pagpapala mula sa Diyos Espiritu Santo. Ito sumunod na tanong. Pagpapala para saan at para kanino? Saan natin ginagamit yung natatanggap natin pagpapala sa Panginoon? Para sa sarili natin? Para sa kaaway? O para sa Panginoon? Sayang naman kung hindi tayo magde-decide, nagagamitin natin yung mga pagpapala na yan para sa Panginoon. No? Ganyan kasagana ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Meron tayong problema, binigay niya ang solusyon sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang resulta niyan ay bagong buhay kay Kristo. No? Ganyan tayo noon. Ganyan tayo noon, no? Walang pag-asa. Para tayong kakawag-kawag sa tubig, sa dagat ng kasalanan. Hindi tayo makalutang-lutang hanggang mamatay tayo, hindi tayo makakalutang sa kasalanan. Subalit nag-abot ang Panginoon ng pag-alok ng pagtubos. At ang lahat ng tinubos ay binigyan ng bagong buhay. Mula sa uod, naging paru-paro. Magandang paru-paro sa paningin ng Diyos. Malinis. At yung transformation na nangyari, hindi ka na babalik doon. Hindi ka na nakaprograma na ibalik doon sa dating uod. Ikaw ay bago na. Bakit ka binago upang ikaw ay maging kagaya ni Kristo? Yan. Yan ang layunin ng Diyos sa atin. Ang makapamuhay tayo na gaya ni Kristo. Sa espiritual na aspeto nating buhay, ang banal na espiritu na nananahan sa atin, at ang pamumuhay na gaya ni Kristo ang ating ipapamuhay. Pamilyar po kayo dito? Yan, napaka-basic. Kung minsan iniisip natin, paano ba maging pamumuhay na balanse sa pamumuhay pananampalataya? Ang talagang balanseng buhay pananampalataya po ay ito. Ito po ang buhay ni Kristo. Si Kristo po ay namuhay na ang sentro ng kanyang buhay ay pagsunod sa Ama. Nang sabihin niya, my food is to do the will of Him who sent me and finish His task. Ang sino man na kay Kristo, ang nananahan kay Kristo, ang sino man ay pinananahan ni Kristo sa kanyang puso, yan na po. Yan din ang inyong buhay. Yan po ang balance pamumuhay pananampalataya. Hindi lamang po tayo may prayer, hindi lamang po tayo may word of God, may quiet time, hindi lamang tayo may fellowship, meron din po kayong pagiging saksi para sa ating Panginoong Hesus. At ang pagiging saksi sa ating Panginoong Hesus ay sa pamamagitan ng ating salita at ng ating gawa. Hindi po pwedeng gawa lang. Marami pong Diyos na walang, marami pong tao na walang Diyos, baka mas mabait pa sa atin. Kinakailangan po natin magsalita. Yan po ang balansing buhay pananampalataya kung bakit ang lahat ng pagpapalang spiritual ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi po ganyan ang ating pamumuhay, hindi po balansyado ang inyong buhay pananampalataya. Hindi po ninyo mai-enjoy ang pamumuhay sa Panginoon ng todo. Maaaring nangyayari, sabi ko nga, para tayo nakaupo sa bakod, nakaranas na po ba kayo maupo sa bakod, nakaganyan kayo, no? Pag lang masakit na ang puwit, aalis na rin sa bakod, no? Hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon sa atin. Mag-decide tayo, hindi tayo pwedeng maging malamig o mainit. So, ang unang inspiration o pagiging inspirational word o message na dala nito ay panindigan natin ng matibay ang ating identity kay Kristo. Panindigan natin ng matibay. It's a choice sa ating bahagi. No? Yan na tayo. Hindi na tayo aalis. Nakatakda na tayo magtagumpay. Kahit may mga hamon sa buhay, tayo ay nakatakda ng magtagumpay. Ang ikalawa, upang maluwalhati ang Diyos ngayon sa ating buhay, hindi po bukas.
No? Upang maluwalhati ang Diyos ngayon sa ating buhay. Panindigan na natin yung ating identity na yan. At upang huwag tayong maging lukewarm sa paglilingkod. Yung sala sa init, sala sa lamig. Yun po ibig ko sabihin yung nakaupo sa bakod. Natatakot tayong ibigay ng buo ang lahat sa Panginoon sapagkat baka tayo ay maghirap, umunti ang sweldo, mabawasan ang kinikita, mabawasan ang blessing. Hindi po ganun ang Panginoon na nagpala sa atin. Tandaan po natin yan. Hindi po natin pagsisisihan kapag ibinigay natin ating buong puso at paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwede na eto ako, salamat Panginoon sa dami ng blessing, hallelujah, hallelujah. Pero yung ating kabilang buhay, ini-enjoy pa rin yung mga makamundong gawain. Hindi na kontento dito, nasa bakod, tatanong pa sa kabila. Ay, parang ano yun ah. Para sinasabi natin, si Kristo ay hindi worthy na pagbigyan ng ating buong pagkatao. Yun ang ating sinasabi pagkakita. Hindi tayo tinatawagan ng Panginoon sa ganung pamumuhay na tayo namamangka sa dalawang ilog. Magandang maging desisyonan ngayon bago matapos itong taong ito. No? Hindi tayo mamamangka sa dalawang ilog. Upang maranasan mo yung talagang paglilingkod sa Panginoon na ikaw ay magagalak, ibigay mo ng todo ang puso mo sa Panginoon. Sapagkat karapat-dapat siya ng ganitong devotion. Karapat-dapat siya. So, muli, nasabi ng isang author dito, ano daw ba talaga ang dapat na maging kaduluduluhan ng buhay ng tao? Sabi dito, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Luwalhati ng Diyos, maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay at ma-enjoy ang Kanyang presensya sa kaluwalhatian. Yan po ang katawagan sa atin ng salita ng Diyos at yan din ang bagay na ating makikita dapat sa ating pagiging na kay Kristo at ganap kay Kristo. Okay, so tayo ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat. Sa buhay po ni Joshua ay meron kang tanong, kanino kayo magsisilbi? Nasagot po ni Joshua ay kami at aming sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh lamang. Panginoon, ang bawat sambahayan na represented dito ay magkaroon ng ganitong desisyon. Sapagkat ito po ang inyong plano noon pa kung bakit nilikha niyo po ang family. Salamat po na hindi kayo ang tatapos ng inyong sinimulan sa buhay po ng bawat isang narito. Ang ilan man ay nakatanggap sa inyo matagal na at ang ilan man ay nakatanggap sa inyo sa hindi pa katagalang araw. Subalit kayo ang isang Diyos na nagpala sa amin sa pamamagitan ng inyong anak at ng inyong anak ay umakyat sa langit, iniwan niya ang banal na Espiritu upang may pagpatuloy namin inyong naisin habang kami nandito sa lupa. Muli, ang inyong pangalan ang maluwalhati sa lahat ng ginagawa namin dito sa Lami Bayside. At salamat Panginoon sapagkat hindi kami magkukulang ng kapangyarihan at ng giftings mula sa banal na Espiritu upang may sagawa ang mga bagay na ito. Panginoon, hindi kami makontento sa atak-atak na oras lamang na aming gusto ibigay sa inyo. Talagang kalimutan namin ang mga makamundong bagay na umaabala sa amin upang totally kami makapag-devote ng aming puso sa inyo. Hindi po namin panghinayangan ang mga panahon na ginugugol namin sa prayer meeting, sa Bible study, sa cell group meeting, sa pagbabahagi na inyong salita. Sapagkat ito po ang balansyadong buhay na pinakita niyo po sa amin at inihalimbawa. At dito po kami titingin lagi sa inyo upang hindi po kami madapat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.